Alam mo, si Thomas Aquinas may napakalalim na pagtingin tungkol sa batas at moralidad. Nagsimula siya sa paniniwala na may isang pinakamataas na batas na galing sa Diyos, ang tinatawag niyang eternal law. Ito yung plano o karunungan ng Diyos na gumagabay sa buong yungdo, mula sa pag-ikot ng planeta hanggang sa buhay ng tao. Ngayon, dahil hindi natin kayang maunawaan lahat ng plano ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang umintindi kahit kaunti. Ito ang tinatawag niyang divine law, yung nakasulat sa banal na kasulatan, mga utos at turo na direktang gabay mula sa Diyos para siguradong hindi tayo maliligaw. Pero, sabi ni Aquinas, hindi lang yan. Bilang tao, may isip tayo at likas na pagnanais na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Kaya meron tayong natural law, ang batas na nakaukit mismo sa ating pagkatao. Halimbawa, natural sa atin na protektahan ng buhay, maghanap ng pamilya, magpakabuti at maghanap ng katotohanan. Hindi mo na kailangan ng batas ng tao para maintindihan ito kasi innate na ito sa atin. At syempre, may pang-apat pa, yung human law. Ito yung mga batas na ginagawa ng gobyerno o lipunan para i-apply yung natural law sa araw-araw na buhay. Tulad ng traffic rules, batas laban sa krimen, o kahit simpleng ordinansa. Kung itignan mo logically, parang hagdan ito. Nagsisimula sa eternal law ng Diyos, tapos divine law para direkta ang guidance, natural law na nasa isip at puso natin, at human law na ginagawa ng mga tao para mas maging konkretong gabay. So para kay Aquinas, ang tunay na moralidad at hustisya ay nakaugat sa pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng batas. At dahil binigyan tayo ng rason, kaya nating tuklasan ng tama at mali kahit sa gitna ng iba't ibang kultura at sitwasyon. Kaya powerful ang natural law kasi ito yung bridge ng divine wisdom papunta sa buhay natin bilang tao.